Matapos ang 10 taon na ako po ay dire-diretso sa seminaryo mula ako ay high school, ako po ay pinayuhan ng aming mga formators na magpahinga muna sa labas at magtrabaho at subukan ang realidad sa labas ng seminaryo. Alam niyo po, nung una talaga namang napakahirap para sa akin na tanggapin yon. Ang gusto ko po kasi noon ay dire-diretso ng makatapos. Straight highway, kumbaga, expressway. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Pinag-detour muna ako. Pinag-reroute ba? Lumiko muna daw ako saglit. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang mahabang storya ni Zacarias at Elizabeth. Sabi po, kapwa sila kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Both of them were upright in the eyes of God, and they lived blamelessly in accordance with all the laws and commands of the Lord. Ginagawa nila lahat ng utos ng Diyos. Pero, wala silang anak. But they had no child. At dati po, kapag kayo ay walang anak o hindi magkaanak, ang understanding ng mga tao noon, parusa yan galing sa Diyos. So mapapatanong tayo, bakit sila paparusahan? Sinabi nga na both of them were upright in the eyes of God. Kumbaga, pag wala kang anak noong panahon na yon, kung sa wika pa natin, deserve nila yan kasi makasalanan kayo. Pero upright at blameless sila. Bakit wala silang anak? Baka sinusubok sila ng Diyos. Baka binigyan sila ng pagsubok. At ganoon na nga po ang nangyari. Si Zacarias po ay isang pari sa templo ng mga Hudyo. At dahil maraming pari nung panahon nila, ay nagkataon naman nung araw na yon, siya yung naatasang mag-alay, magsindi ng insenso. Hindi po na-specify dito, pero nung panahon na yon, dahil madami sila, bunutan, lots sa Ingles. Parang, toss coin, kung sino, raffle ba? Parang Christmas party. Binunot, at siya ang nabunot. Nagkataon naman noong araw na iyon. At minsan lamang po yun, subalit habang ginagawa ni Zacarias yung ritual ng pagsisindi ng insenso, biglang napakita ang anghel. At siguro, siguro lang naman, ang laman ng kanyang dasal, dahil minsanan lamang po iyon, siguro sabi niya, Panginoon, bakit naman hindi mo kami binigyan ng anak? Makasalanan ba kami? Ano pa ang kailangan naming gawin? Pero tanggap naman na namin ni Elizabeth. Total, wala na kaming choice. Senior citizen na kami. Hindi na kami magkakaanak. At siguro, pagsubok lang ito galing sa iyo. Pero ganito na nga po ang nangyari. Malaunan, ang kanyang asawa, against all odds, finds herself pregnant. Biglang nabuntis ang senior citizen na si Elizabeth. Sinabi niya, kinalugdan ako ng Diyos. Sa wakas, natapos din yung kahihiyan kung natamo galing sa mga tao. At last, natapos din ang pagsubok na ito galing sa Diyos. Barrenness was considered a humiliation and even God's punishment.
Isang napakalaking kahihiyan. At nakakahanga po, hindi ba? Dear friends, ang daming plot twists ng ating ebanghelyo ngayon. Ang daming mga liku-liko at mga detours, lalo na sa buhay ni Zacarias at Elizabeth. Pero alam nyo, the story is not about whether God tests Zechariah or Elizabeth, or whether God tests us in our life's problems. Kasi po, God knows everything. And I believe that God never tests us. Ulitin ko po, that God never tests us. Kasi, bakit pa niya tayo itetest kung alam naman niya ang lahat? Kung alam niya sa umpisa pa lang kung ano yung magiging response natin, bakit pa tayo susubukin ng Diyos? Kung alam niya sa bandang huli, susuko tayo, bakit niya tayo ilalagay sa pagsubok? Kung alam niyang kakayanin natin, para saan ang pagsubok? God is not a cruel God. He is a loving Father. Kaya alam niyo po, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ng iba na God will never give you a problem or put you in a situation that you cannot handle. Hindi po ako naniniwala doon. God will never give you a problem or put you in a situation that you cannot handle. Kasi po, in the first place, God, as a loving Father, would never ever put us in a bad situation so that He can test us. Kung mapagmahal ang Diyos, hindi Kanyang ilalagay sa sitwasyon na makasisira sa iyo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino po ang mga magulang dito? Pakitaas naman ang inyong mga kamay. Yan. Karamihan sa atin at sa inyo ay mga magulang. Ang tanong ko po sa inyo, gugutumin nyo ba yung anak ninyo ng 3 araw para malaman nyo kung kaya niyang tumagal? Hindi po, hindi ba? Itutulak nyo ba ang inyong anak na alam nyong hindi marunong lumangoy sa gitna ng dagat para malaman nyo kung kakayanin ba niya? Tutulak nyo ba yung anak nyo sa dagat? Hindi sanay lumangoy. Para susubukin ko lang naman, Father, kung kakayanin ng anak ko. Hindi. Hindi ba? O noong kasagsagan ng pandemya, hinayaan nyo bang magka-COVID ang inyong anak? O sige, yung inyong mga lolo at lola na compromised para lang malaman kung makakayanan nila? Pinalabas nyo ba yung inyong mga anak nung ECQ? Sige, susubukan ko lang yung anak ko kung kakayanin ba niya. Gagawin niyo po ba yun? Hindi. But maybe, it so happens, Father, bakit may mga pagsubok sa buhay? Maybe, it so happens that we are in desperate situations because of our wrong choices. Baka naman dahil lang talaga sa mga mali nating choices sa buhay. Siguro, because of our freedom, na mas pinili natin gawin yung masama kesa sa mabuti. O baka naman, because of natural course of events. Wala namang may gusto niyan. Talaga lang nangyari. Alam niyo po, nang hindi maniwala agad si Zacarias sa ibinalita ng anghel, sabi sa mabuting balita, siya ay naging pipi. Dear friends, our gospel is not about how God tests us, but it is about our faith. Tungkol ito sa ating pananampalataya. Faith
even when we are desperate. Faith even when we are rejected. Faith even when nothing seems to fall into its proper place. Faith even when there's no meaning, kahit walang nangyayari, kahit walang kahulugan. Faith even when there seems no response from God, kahit walang sagot ang Diyos sa atin. Faith even when we are humiliated, even when we are crying. And faith even when we have lost everything. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa ating buhay na tila ba nasa dead end na tayo. Parang feeling natin, ito na ba yung dulo? Dead end na ba ito? And it is difficult to see a way forward. But in the story of Zechariah and Elizabeth, we are encountered by a God for whom there are no dead ends. Sa Diyos, walang dead end. Detours, perhaps, but not dead ends. In Scripture, we are encountered by a God who always works for good. Even when we mess things up, a God who specializes in making a way in the wilderness and opening up a future when none seems possible. Kahit sa tingin natin, walang-wala na. May daan at may daan ang Diyos. Pero totoo po, madalas, most of the time, mahirap maintindihan ang timing ng Diyos. Hindi po ba? Iba yung timing niya sa timing natin. Gusto natin, bukas na. Ibibigay niya, next year pa. Iba ang timing ng Diyos. Often, we are filled with doubt. And many times, we are tempted to despair. Yet our gospel for today, the story of faith, reminds us that God always proves faithful in the end, turning despair to hope, doubt to faith, sorrow to laughter and rejoicing. Kaya naman, alam niyo po, sa aking paglabas ng seminaryo pansamantala, mas naintindihan kong mabuti ang lahat ng ito. Totoo pala. Mahalaga din pala yung mga detours at plot twists at mga reroutes sa ating buhay. Amen.